Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber. Dumadami-dami tayo, okay na yan. Ha? Pag ano natin tong marami ho eh. Ito, lumalawak ang panawagan para ma-impeach si Sara. Prove yan. Kasi binibira niya yung Kongreso. Alam niyo, sa susunod, wala ho talagang paglagyan siguro sa kapal ng mukha itong mga to. Mga Duterte. Ito pa isa. Lawmaker slams VP Sara Duterte for criticizing Marcos administration. Kalahin mong may mukha pang criticize itong si Sara Duterte sa dami ng kapal pa. Wala namang ginawa. Papakinggan natin. Sara Duterte draws flack for her scathing criticism of the Marcos administration. One of her Senate allies believes the backlash against the vice president is meant to derail her future electoral plans. Several lawmakers hit back at Vice President Sara Duterte for criticizing the Marcos Jr. administration. In a letter addressed to her Muslim supporters, Duterte slammed the Marcos government for its alleged failure to come up with a comprehensive plan for disaster response. But Manila 3rd District Representative Joel Chua pointed out the Vice President was nowhere in sight when the country was ravaged by Typhoon Karina and the southwest monsoon. Para sa sinampal ng Joel Chua. Diba? Tuloy natin. At the height of the typhoon, the Vice President went on a personal trip with her family overseas. The office of the Vice President admitted that the timing of the trip was unfortunate but assured that Duterte... Pantakin mo yun? The timing of the trip is unfortunate. Putang na klaseng yun. Parang sinasabing wala sa timing kayong bagyo. Dapat pagka nakabalik na saka bumagyo. Yun ang pick up ko Ewan ko sa inyo. The timing of the trip is unfortunate. Sabi niya kung kailan may bagyo. Ba't mo tinuloy? Kaya dapat sana pagtapos ng trip ni Sara saka ka bumagyo. Yun ang alam ko doon the timing of the storm of the typhoon is unfortunate. Hindi yung the timing of the trip. Kaya talaga ito. Tuloy. Duterte has institutionalized their disaster operations center that can function without her. Congressman Chua also hit Duterte's alleged... Talagang inutos lang niya Nalulunod na yung mga constituent niya. Uutos lang yan sa Office of the Vice President. Tumulong kayo dyan. Kaya, maski wala ka ako inutos ko naman Putang ina yan. Tuloy. silence on Chinese harassment of Philippine vessels in the West Philippine Sea. Chua said he and his colleagues at the lower chamber would make the Vice President account for her huge spending over the last 3 years when the House takes up the OVP budget. Ito mga boss, malamang sa alamang to, ma-impeach to. So, totoo lang. Walang preno yung bunganga niya Kala niya nasa Davao siya. Pilipinas na yan Doon sa Davao, maski magngangak sila roon, pwede. Tuloy. The OVP had 702 million pesos in 2022. Kasi nga, hawak nila lahat doon mga korte, hawak nila. Nakita mo naman doon, di ba mga friend? Sheriff, sinasapak lang doon sa Davao, di ba? Nakapagreklamo ba? Hindi. Sino pa? Si Duterte. Sasampalin lang daw niya yung general. Regional Si Digong. Alam ko kung nasa si Kiki Buloy. Pero secret. Hindi ko sabihin. Hindi madampot-dampot si Kiki Buloy. Wala talaga. Tuloy. When Duterte took over from then Vice President Leni Robredo. This jumped more than 3 times to 2.3 billion in 2023. This Dahil mantakin mo, 3 times ang naging patong sa budget ni BP Leni Robredo. Kakapal ng mukha nito. Hindi naman nila may paliwanag kung paano nila ginastos Yun lang 125 million. Mantakin mo, 11 days, ubos. Saan nilala? Alam nyo talaga mga boss, pag ito diniinan, talaga susuka ng piano to, Pero palagay ko, tapos na to. Tsaka itong kikibulog na to, pag hindi pa ito nadakip, pag hindi pa nila nakita, buhay man o patay, ito si Kibulog, up to December, mawawala na lang bilib ko dito.
sa administrasyon na to. Weak leader. Doon babagsak eh. Oo. Mantakin mo, sila pa pinagbobomba ng tubig, This year, the Office of the Vice President is allocated 1.8 billion pesos. Senator J.V. Ercito, for his part, believes the Vice President's criticism of the Marcos administration does not send a very good signal to the international. Mantakin mo, spare tire ka lang. Humihingi ito ng budget na 2 billion mahigit. Putang. Hindi naman alam pa paano ginagastos, di ba? Wala, pinagtatawanan na lang ho ito eh. Itong mga Duterte, nila Ronald Llamas, Christian Esguerra, Manuel Molgato, lahat to, alos. Ang ano lang dito, itong mga kanya mga sila kita to? Yung kalbo, 1 milyon daw sweldo niya kay Kibulog. Tapos si Peto, si Celes, si Badoy, yan na lang dyan eh. Oo, wala nang credibilidad talaga tong Duterte na to. Sa ngayon oo, tuloy. National community. Nagkakaroon ng doubts about our political stability if the top two officials are not united or don't have a very good working relationship. So it's ako personally, I think it's a sad development na umabot at humantong sa ganito ang relasyon ng ating Pangulo at ating pangalawang Pangulo. I'm hoping that they would still be able to repair and improve the relation. Ito si JB, maano ba pala siya na magkabalikan? Tuloy mo nga, JB. Senate Minority Leader Coco Pimentel meanwhile said, Ano yan? Ang ganda ho nung kanina. Pag-uusap ni Badcaster at saka ni Arlene Stone, no? Ang ganda. Ito palang NBI. Ayon kay Arlene Stone, matagal si Arlene Stone sa Davao bilang isang miyembro nitong kulto ni Kibulog, di ba? Sabi niya, tumatanggap ng pera kay Kibuloy mga NBI officials. Oh, di ba? Hindi naman katakataka yan dahil sinasabi nga nito si Kibulog na malakas siya sa NBI. At totoo naman. Di ba? Maraming kaso si Kibulog. Pagdating sa korte, dismiss. Hindi nakakaporma sa Davao. Tsaka yung nirape niyang babae, na nireview ngayon at nakakita ng probable cause na pinagtitigisan ni Kibuloy na dismiss na ikayang kaso na yan eh. Bakit niyo pa binuhay? Ganun ganito, di ba? Wala ho talaga. Pero yan na mga friend. Palitan na lahat dapat yan. Tama yung sinasabi, hindi na ko nasa isip ko eh. Lahat yan na mga inaanay na dyan, mga inaamag na mga kapulisan dyan sa Davao, hanggang sa pinakamababang ranggo, palitan na lahat yan ng bago. Nasusunod, hindi do sa mayor. Kung hindi do sa Krame, kung anong order ng Krame, kagaya ni General Torre, General Marbil, Eto si General Marbil, Lahat ng pulis na involved, wala na tayong patawad. At hindi pa talaga tayo magpapatawad. And we will make sure that itong mga tao they will die in prison. Sisiguruhin po natin yan. Lahat ng pulis na involved, wala na tayong patawad. At hindi pa talaga tayo magpapatawad. And we will make sure that itong mga tao they will die in prison. Sisiguruhin po natin yan. Yun. Yung mga pulis na involved sa illegal acts, they will die in prison. Sisiguraduhin natin yan, sabi ni General Marbil, tayo na sila. Sana totoo. Magbalik tanaw po tayo mga friend. Dito sa interview kay Edgar Matabato. 7 years ago ito at may 5,900 5,900,000 mahigit na views. Pakinggan natin. Dito, pinaliwanag na mismo ni Matabato kung ano ang Davao, kung ano nangyayari sa Davao. Nung mayor pa lang si Digong. Dapat pagpaniwalaan ng mga tao ngayon. Ako,
dahil matagal ako nagserbisyo sa kanila. Sa umpisa kong trabaho, 1988, nagbuo ng grupo Takay mo, 1988 ha, bagong mayor pa lang si Digong, sabi niya. si Mayor Duterte nga Lambada Boys kung liquidation squad. Ang trabaho Ito si Matabato, ito yung ginago ni Cayetano sa Senado. No, kasi nga sabi niya, na binabalot namin ng masking tape yung muka nung mga pinapatay namin, ganito, ganon. Sabi naman ito si Cayetano, masking tape, sabi niya. Ano yung pinambabalot niyo dyan? Baka pinadala ni Cayetano doon sa Senado Asan ang masking tape dyan? Binunod. Maraming klaseng tape. Electrical tape, kung ano-anong tape. Ang nakuha ni Matabato, yung packing tape. Ito ang ginagamit namin pambalot. Ang talino ni Cayetano, si Cardero. Sabi niya. Nagsisinungaling ka, sabi niya. Sabi mo masking tape Para sabihin ko sa'yo, Matabato, wala yung masking tape dyan. Ito yung masking tape. Pinakita ni Caldero, matalino. Si Matabato, hindi nakapag-aral. Hindi nga raw yata marunong sumulat. Ginago ni Cayetano. Alam mo sagot ni Matabato sa kanya? Hindi ko alam yan. Basta ako, lahat, tingin ko dyan. Basta yan, para sa akin, lahat yung tape na yan, masking tape. Packaging tape pala yung ginagamit nila Matabato na pambalot sa mukha nung mga pinapatay nila. Kita mo. Talagang si Duterte, maraming sumuporta sa kanyang kawalangyaan noong mga panahon niya. Kaya hindi siya na-impeach o whatsoever. Tuloy-tuloy ang ligaya. Mantakin mo ba naman? Pag-upo, economic advisor, Michael Yang Inchik. Spiritual advisor, Baliw. Sige, Baliw. Di ba? Tuloy natin kay Matabato. Hindi na natin 51 minutes ito pero hanggang lang doon sa gusto kong parte. Dito, sinabi ni Matabato, na totoo, yung sinasabi na tinatanggi ni Albayalde, dito, hindi niya raw alam yung mga tawag dito, yung mga reward system sa mga napapatay. Ito, pakinggan. trabaho namin, pumatay ng drug pusher, kidnapper, hold-upper, rapist. Yan ang trabaho ko. Sa pag-umpisa ko, maganda talaga yung kuan ko kay nakakatulong kami sa taong mga mabait. Kaya ang pinapatay namin, mga masama man sa tao. Hindi. Mahirap pong magsinungaling ang isang taong hindi nakapag-aral. Kung ano ho yung talagang alam niya, yun na lang sasabihin niya. Hindi kagaya ng mga abogado. Talagang, maski na nakaipit na sa pader yan, lulusot yan dahil matalino eh. Pero ito mga ganito, hindi ho pwede magsinungaling eh. Lalo-lalo na to, wala akong binabasa to, tinatanong siya, sumasagot siya. Yun lang talaga ang ano ng utak niya eh. Tuloy. Yan ang inuutos sa amin. Bago ka pumasok dun sa Lambada Boys, yun yung simula ng Death Squad, yung Liquidation Squad. Nakapatay ka na ba? Wala pa. Dati ako, nag-CHDF 1982. Pagka 1988, kinuha nila ako sa batalyon. Pumunta si Mayor Duterte at saka si Dudong Pagidopon nga police bodyguard niya. Yan ang nagkuha sa akin doon sa Malagos, Kalinan, Davao City. Yung barangay ko sa Tamayong, barangay Tamayong. Bakit kayo ang piniling isama nila? Dahil may nag-recommend nga ito nga bata parang kursunada at saka meron akong performance sa amin. Nag-recommend tapos kinuha ako nila, dinala ako nila sa barangay Exodus, Bangkeruhan, Davao City. Miyembro na kayo na ng Civil Security Unit, ano ba? Or Oo, hindi pa po umpisa namin, yung trabaho pa namin, hindi pa kami nakapasok ng City Hall. Ang bayad sa amin muna, pagkor, sobre-sobre. Kung merong napapatay kami, pagkahapon, binibigyan kami ng sobre, puro ulo. Wala pa kami. Ayan o.
Ganun ang nangyari mismo. Kung ano yung ginawa ni Duterte sa Davao, yun ang ginawa niya sa Pilipinas nung nagdeklara siya ng war on drugs. O, di ba? Tuloy natin. Sahod nga hindi pa kami in sa gobyerno pero pinapatakbo na nila. Kaya lang ayon sa balita, mas malaki na ang ibinibigay ni Digong. Nung presidente na siya, ito, mayor pa lang siya rito eh. O, tuloy. Ano po kayo na-convince na gumawa ng ganong klaseng trabaho, yung pumatay ng tao? Sa pag-umpisa ko, masaya din ako kay siyempre ang amo ko, mayor, at saka mga kasamahan ko, pulis. So, masasama naman tao ang pinapatay namin. So, parang masaya ako sa pag-umpisa. Sa kaya tingin niyo po tama yung ginagawa Oo. dahil criminal yung... Pinapatay sa umpisa. Paano kayo nibida? Anong sinabi sa'yo? Edgar, saling hindi, yung pag-umpisa, pagkuha sa akin, mayroon ng grupo nga ibubuo ni Mayor Duterte. So, one team lang kami. Yung kasama ko, si Lodi Pagidopon, ako, si Edgar Matubato, si Jojo Bosa, si Ramil Capitania, si Tony Estaco, si Buboy Maldito, at saka si Insektan. Pito kayo. Pito kami, one team kami ang umpisa sa Lambad. Alam niya sa tagal nilang magkakasama eh, di ba? Pati mga apelyido. The Boys kong liquidation squad sa Davao City sa 1988 na pag-umpisang Mayor si Duterte. bakit Lambada Boys ang tawag? Iwan ko lang kung bakit sila man ang nagpangalan sa amin. Sayaw nun. Hindi ko man alam kung ano ang Lambada Boys. Basta ganyan lang ang pinangalan sa amin. Doon kami bininyagan sa Old Mincing Hotel. Doon kami pinakain kami. Pagkatapos, binigyan kami ng baril, 3 357 at saka 4 nga 45. Ang nabunot ko naman, 45 naman nabunot ko. Magkano po ang bayad sa inyo? Yung panahon? Minsan, meron 3,000. Kada Kung makapatay ka ng umpisa ng 3 o 4, so malaki-laki din ang natatanggap mo. Yung malaki na talaga nung panahon na yun, 1988 eh. Di ba? Malaki pa yung 3,000. Di ba? Pag-umpisa ko, parang masaya ako, pero Ano po yung una nyo pong proyekto? ang pumiro kong pinatay doon sa Lucky 13 Bilyaran, nakaupo, parang asset ng intelligence, parang hold upper na tao. Yung pinatay ko sa Bilyaran, si Lim, nakaupo sa Bilyaran, San Pedro Street, binaril ko. Hold-upper siya. Suspect na hold upper. Pero sabi niyo po asset din siya. No? Asset Bakit daw po siya pinapatay? Kasi yung masasama ang ginagawa nila. Paano mo ginawa yun? Meron sa amin, pumapatay kami. Hindi, yung kay Lim, yung unang-una. Oo, kang Lim, meron sa amin, hindi man kami nagmamanman, meron muna nagmamanman. Katapos, sumisinyas, lalapitan na kaagad. Kayo Barilin mo. mismo ang... Oo, ako mismo ang bumaril. May kasama po ba kayong ibang miyembro? Oo, may kasama ako, pero ako lang ang lumapit. Binaril mo siya sa likod? Sa ulo. Sa ulo talaga, nakaupo man sa bilyaran. Close range po. Oo, harapan Harap talaga. niya? Oo, harapan. Paano po yan? May mga nakakita ang iba? Walang nakaimik. Nagtakbuhan ang mga tao. Nagtakbuhan ang mga Hindi ka tao. nagtago? Wala kang... Wala. Hindi ako nagkalo, hindi ako nagsombrero, wala. Kasi sa amin, sa Davao City, parang kumpiyansa ka kayo mga kasama mo, mga pulis talaga. Mga pulis. Pero yung una mong pinatay, hindi yan ang unang pinatay naman ng Bada Boys. Yan ang una Sa sige. lahat? Sa lahat? Yan ang una Yan ang namin. pinakauna? Oo, yan ang pinakauna namin, pag-umpisa namin. Pagkatapos, pagbinyag sa amin, naglakad kami, mayroon na kaming project agad. Tapos pagkain, pumatay na dito. Gaano kadami yung pinapatay Umatay na diretso, sabi niya. Ito, gaano kadami pinapatay niyo, sabi niyo. nyo kada linggo? Siguro, meron sigurong 10, ganyan. Sa isang linggo? Paano Sa isang linggo. Kayo, Hindi, pinahati-hati? kasama na lang hati-hati namin. So kung ikaw ang nabubunutan nga, paraging ikaw ang titira, so minsan, i-straight ka ng 3 tao ang napapatay mo sa isang araw. Paano mo pinipili kung sino yung gagawa ng trabaho?
depende sa, para hindi magdiskumpiyado yung subject, ako, maliit man ako, parang butik mo lang nga tao, yan talaga ang lumalapit. O kaya hindi ka nakakilatis nga parang hindi lang sa'yo ang target. So, yun po ang parang ganun kayo kilala kasi oo, kayo yung pinakamaliit sa grupo. Oo, kayo yung nakakalapit. Oo, nagsusurpan lang, tapos nagsisinilas, tapos loose and t-shirt. Oo, yan. Parang hindi halata yung baril mo. Marunong ka nang gumamit ng baril bago ka pumasok sa Lambada Boys. Marunong na ako gumamit. Oo. Wala kayong special training? Paano? Wala. Oh, ang training sa amin, actual talaga yung pagbuo ng Lambada Boys. So, Paano po kayo natuto bumaril bago Ah, Sa sumali? dahil sa 6D8 o dahil sa 6D8 pag-umpisa Sapo ko. ko nga siya. Ilang taon po tumakbo yung Lambada Boys bago siya nakilala bilang Davao Death Squad? Ang Lambada Boys 1988 hanggang 92. Oh, 92 yun. Tapos bakit siya ginawang Hanggang dumami na kami kay may mga river returnees naman nga kasama namin, police, river returnees, hanggang pinangalanan kami ni Jun Puras pala nga DDS kung Davao Death Squad. Oh, si Jun Puras pala. At saka si Yun na ho yan. Ano na ho tayo dyan. So, yun yung ano yun. Yun mismo ang nangyari sa Pilipinas nung naging presidente na itong si Duterte. Siya na mismo nagsasabi. Kasama nila police, tsaka itong mga rebel returnees na sinasabi. Alam niyo, di ba? May mga picture na pupunta si Digong sa bundok para kinakausap. Ganun pa nga siya. Mabuhay MPA, di ba? Oo. Kesa tanya kayo sa bundok, bumaba na kayo ron sa akin. Doon kayo sa kingdom. May hanap buhay kayo ron. Gaya, per ulo. Ang mga pinapapatay. Bandang huli ito, mas sinasabi niya, duda na ako Kasi dati, ang mga pinapatay namin, mga masasama man, bandang ulit, diskumpiyado na siya dahil magaganda raw ang kutis na parang hindi na mga mamatay mga hindi na masasamang tao yung pinapatay namin. Ayan, gano'n na nangyari sa nito. Kaya ako lang pinanood ulit yan. Matagal ko na naging topic yan nung pa. Kaya ako lang inulit. Kasi yan ang inaano ngayon na yung war on drugs merong premyo, di ba? Na ayaw aminin naman ni Albayalde, wala raw siyang alam diyan sa mga premyo na yan na kung sino marami mapatay, ganun ganito. Hindi niya inaamin. Hindi ko alam yan. Yung tungkol sa reward system na yan. Parang ganun, ayaw niya aminin. Ayan na ho yan. 1988 pa ho yan. Yung sinasabi ni Matabato. Di ba? Tsaka yun nga, ang mga tirador niya, NPA. Mantay mo, di ba maganda, di ba? Kaysa nasa bundok ka. Punta ka na kay Digong. May hanap buhay ka. Ang papatayin mo, yung gusto niya ipapatay. Di ba? Mag-collab na po tayo mga sir. Marami po tayong naging topic ngayon, di ba? Kay Arlene Stone, sinabi niya, binuko niya na talagang malakas sa NBI. Totoo naman, hawak naman talaga ng Duterte ang gaya na sinabi nung pamangkin niya mismo, si Noel Duterte. Na naging kakamping. Pero natalo si BP Len psychiatrist po 'yun. Na doon na ho pinanganak sa Davao, hanggang doon na siya nag-aral sa Davao, pero ayaw niya si Digong. He kills people. They live like king and queens in Davao. Sinabi na ni Noel Duterte kung ano ang Duterte sa Davao. Totoo naman Sheriff, sasapakin mo lang di ba? Ito naman si Duterte, sasampalin daw niya yung general. General lang, sasampalin niya general. Si Digong naman, naamin naman niya, mamamatay tao siya. Di ba? Si Pulong naman, ayaw nang pakita yung tattoo niya sa likod. Miyembro ng triad. Yan sila. Kaya talagang dapat matapos na to nitong si His Excellency. Wala, talagang hindi siya tagtinta na nito.
Anyway, nasa right track talaga ang ano nila, diskarte nila sa ngayon. Pero dapat talaga, hanggang December na lang to. Itong kibulog na to, oo, malaman kung buhay pa o patay na ito. Oo. Pero, paulit-ulit ako, mahihirapan nung sila dyan. Oo. Hindi yun nila basa-basa na yan. Baka nga wala na yan eh. Oo. Baka ha. Kasi kung totoo sinasabi na ito ay sindikato ng Davao, eh hindi ho gago yung ulo nito para ibigay. Eh, parang totoo eh. Na sindikato talaga sila eh. Mantakin mo. Economic advisor ni Digong. In-check. O ngayon, ano asa si Michael Yang? Ha? Involved sa droga, involved sa smuggling, lahat. O, economic advisor ha? O, ito naman si Kibuloy na to. Pinapanood ko kay Atty. Claire Castro talagang. Maski si Atty. Claire Castro, nagdududa rin. Kung paano na-acquire itong 30 hektaryas, 25 hektaryas na lupa. Eh, meron hong kaso na galing hong mga indigenous people na pininsala. Oo, eh, pero kanila nga ang Davao eh. O, diba? Kaya ito nga mga bro. Talagang, ang unang-unang dapat gawin dito, sa totoo lang no, mga bro. Lahat yan, palitan. Mga NBI na nandiyan dyan, palitan lahat yan. Inaanay na sila dyan sa pagsunod, sa kagustuhan. Eh, yung isang pulis dyan na head eh, di ba? Ka-birthday pa ni Kibuloy. O, doon pa sa Kingdom nagse-celebrate ng ano. Nakapag-resign yun, no? Nakapag-resign. O, di ba? Mag-collab tayo, mga boss. Bukas na. Mahaba ho itong ating collab. Jack Roman Santa, shout out. Kung sino man ang haharang, idemanda ng obstruction of justice, no one is above the law. Hindi sila mananalo sa batas. Oh, di ba? Tsaka talagang dapat pag napalitan lahat yan, de wala na parang bulag ngayon yung Duterte. Sino atin dito? Oh. Sinabi ni General Marbil na pag nalaman ko ng pulisan involved in illegal activities, yari kay sa akin. Oh, di ba? Palagi ko ayos na yan. Tapos na yan. Sana nga bago magpasko, meron na mangyari. Ha? Mga generals. Taki mo, sabagay, mamalaki naman ba? Kibuloy na marami siyang hawak niya NBI, di ba? Elizabeth Scarre, shout out. Good evening, Sir Rox. Yan ang hirap sa power ni Kibuloy. At grabe ang proteksyon ng mga apolipores niya. Mukhang mahihirapan ng PNP na hulihin yan. At baka maraming madadamay dyan. Kaya lang, paano naman ang ating batas kung paano ito ma-implement? Ano yan? Susukuan na lang ba yan ng ating kapulisan? O, di ba? Dapat lang pag-aralan ng mabuti yan. At dapat biglayin ito at walang nakakaalam na individual. Lalo na itong mga member ng KOJC, die hard sila. Ibibigay ata nila kanilang buhay kasi nga, mga gunggong ang mga yan. Gagamunggo ang utak. Tama ka dyan, Elizabeth Iscare. Tsaka yan nga, sinabi na rin ng babae na hindi lahat na ano dyan. Yung iba dyan, mga rebel returnees yung nandiyan dyan. O, diba? Sarap ang buhay nila dyan eh. Kaysa naman sila sa bundok kung saan sila abutin ng gabi. Di dyan na lang sila, diba? Pag meron pang ipatitira sa kanila, pipindutin lang sila. Talagang totoo yan. Napanood ko yan sa FPJ. Yung mga politiko, may mga ganyan. Natawag na goons. Di ba? Kalat ni Baya, shout out. Al-Ulalia, shout out. May nag-donate daw ng 10 million reward money para sa pag-aresto kay Kibuloy. Tinapatan ng 20 million ng KOJC. Kung sino naman makakapagturo sa nag-donate, yabang Frozen asset nyo ngayon. Buti nga. Good day, Sir Rox at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. David Alin Mendoza sumagot to. Baka nga po yung reward ng KOJC na 20 million ay joke only lang kapag may kumagat doon. Alam naman po natin na kapag galing sa mga dutay at mga galamay nila, puro fake news lang po yan. Totoo yan, David. Pero wala na. Talagang lumiit na lumiit yung mundo na itong sindikato na to. Totoo. Sabit-sabit na pati mga pogo, lahat, diba? Elizabeth Iscare ulit to.
Isa pa, Sir Rox, tama kayo. May connection talaga si Digong dyan. At malamang kanya ang mga ari-arian na andyan, na dami lang itong si Kibaliw. Isipin nyo, bakit siya ang ginawa nitong administrador? Yun ang malaking katanungan talaga, di ba? Sa dami ng tao sa mundo, bakit siya pa? At saka marami siyang membro, mga pastorals, kung ano, whatsoever. Eh, si Duterte, minumura niya Diyos, tapos ginawa mong, administrador. Di ba? Malaking kabaliwan talaga itong partnership nitong si Duterte at ito si Kibaliw. Oo. Isang appointed son at yung isa naman, hindi ko alam kung sino nag-appoint dito eh. Oo. Alam naman ni Digong sa impyerno siya pupunta kung may impyerno nga. Pero sabi ko, kung mag-alala pre, ako naman ang pipirma hawak ko kaluluwa mo. Ang gago talaga. Bunggong. Ang hirap. Dapat lang na-freeze ang lahat ng asset ito para nga naman di ito magamit. At baka lang na makapag-isip itong si Kibaliw na ito, kaya lang malabo itong mangyari. Kasi nga, di ito susuko ng buhay. Pareho sila kanyang among si Satanas. Totoo yan. Kaya hindi siya ibibigay ng buhay ng sindikato nga yan, nasa niban niya na yan. Totoo na, parang sindikato. Sus Mariosip. Shout out, Miss Akira Milus. Wishing you a great weekend. Ingat at magpakabait ka palagi, sabi ni Kalatni. Shout out, Akira. Kalatni ulit, Good evening, Kasani. Bombahin mo ng bombahin, Kasani. Nasa likod mo kami. Hala, banat. Hello, Mama Bel. Okay lang si Mama. Kanina, tinignan ko naman sugar niya eh. Medyo okay naman. Elizabeth Iscari ulit, Ito naman si Sarah. Wow, ha? Kung makapo na, akala mo kung sinong magaling at matino. Totoo yan, ha? Makapal talaga mo ka, isa totoo lang eh. Naku, bistado ka na namin at lahi ninyo ang nagpahirap at nagpapasok ng mga illegal at sobrang mahal ninyo ng mga Chino. Kaya ito, daming krimen na ang naitala sa bansa natin. Wow, ha? Tingnan nyo muna ang sarili ninyong bago kayo maghusga sa administrasyon ngayon. Kayo ang mga Duterte at Aliporis nyo ang nagpabagsak sa bansa natin, di ba, Sir Rox? Siyempre. Taki mo yung mula inutang ni Emilio Aguinaldo hanggang inutang ni Pinoy, minsan lang kinanahan ni itong Duterte. Putik yan. Mary Chat Conpol, welcome to the club. Hello from Bangkok. I like your vlogging, sir. Salamat, Mary Chat Conpol. Okay, pero paminsan-minsan lang ako, Mary. David Alin Mendoza, shout out, Good evening po, Karox at sa mga Rocky Warriors. Napakalaking pagkakamali po talaga na nailuklok sa pagkapangulo ng Pilipinas, yang si Duterte. Kasalanan ni Amy Marcos. Dahil sinuportahan ni Amy Marcos, yan si Duterte. 30 milyon na ibinigay dyan. Plus yung suporta ng Ilocano, kaya nanalo yan, si Digong. Pero baliwala kila Digong yun. Ang isinusumbat ni Digong, siya raw ang nagpalibing kay Marcos. Kung di ka sinuportahan ng Ilocano, mananalo ka ba? Ilan lang naman ang lamang mo. Di kagaya ngayon, mukhang nagkaya riyan. 32 million, 31 million. Ay, nako. 14 million lang yata panalo nito si Digong Both sa bugaw pa nga nung umpisa to Biglang sinuportahan ng Ilocano Dito pumalo. Di ba, haba na baba? Tapos na ang termino niya ay panay pa rin ang panggugulo sa kasalukuyang administrasyon. Bagay na bagay sa kanya ang papel ni Joker sa istorya ni Batman. Isang nilalang na di mo masusukat kung ano ang nilalaman ng pag-iisip. Kaya dapat po ay todo ingat si BBM. Totoo yan, David. David ulit Karox, ito naman si Sara Jim Potpot ay nag-aala Lenny Robredo naman na ginagawang pagpuna sa gobyerno ni BBM. Hoy, babaeng bakulaw. Para bang napakalinis mo at wala kang bahid ng korupsyon. Walang maniniwala sa iyo at pinagtatawanan ka na lang ng mga Pilipino sa mga pinagsasabi mo. Totoo yan. Makapal nga mo ka. Chupisto Bunao, shout out Gandang gabi, kuya, at sa mahal mo pong pamilya at sa mga kawaryos. Naku, kuya, sa dami ng salamin sa mundo,
Si Sara lang yata ang walang salamin sa bahay. Sa bahay nila. Manalamin ka muna bago pumuna ng iba sa dami ng naging pera mo. Sa Intel Pan, salamin lang di mo pa mabili. Ay, talaga naman. Totoo yan, Chupista. Sumagot si Ted, oh. Shout out, Ted. May salamin sila sa bahay, kaya lang sila ang nasa loob ng salamin, kaya hindi sila makapanalamin. Patay tayo dyan. Noel Tenko, shout out, ha. Baka mayroong blueprint ng plano ng mga building. Sana yun ang unang hanapin ng gobyerno kasi mahirap hanapin yan sa laki ng lugar. Totoo yan, Noel Tenko. Shout out. Gobyerno. May blueprint yan, Chuck. Tsaka yung, yung style ng pagkakagawa ng mga Pogo Hub, tsaka yung pagkakagawa ng itong Kingdom, pareho eh. O, pareho. Mga may underground tunnel. Ba? O. Sumagot si Federico Mandak. Kung ini-apply ng building permit yan sa munisipyo, siguradong may kopya ng plano doon sa municipal engineering office. Yun ay kung nag-apply ng building permit. Davao yan. Sila ang hari dyan. Baka wala ng permit dyan. Pwede. Di ba? Noel Tenko ulit, oh. Nakakapanginig ng laman ang mga pinagsasabi ni Sara. Totoo yan. Yan, baliw. Baka susunod dyan, makita mo, nagpakalbo na naman yan, eh. Tapos kung yun, yung mga tattoo yung mukha, di ba? Kung anong ginagawa niyan, oo. Yan yata ang may tama, eh. Sa totoo lang. Ted, shout out Ted, sabi niya. Ang nakikita ko kay Sara, kaya niya binira ang lahat ng administrasyon ng BBM ay si Escudero ay para mapagtakpan niya ang kanyang kapalpakan sa ginawa niyang kapabayaan ng manood siya ng concert sa Germany habang binabagyo ang Pilipinas. Pakiramdam niya maraming sasabihin ng mga tao sa pagbalik niya mula Germany, kaya inunahan niya ng naglabas ng siya ng apoy sa kanyang bunganga. Pwede. Yan eh. Kaso bumalik ang apoy sa bunugan niya sa kanya at siya ay sinunog ng sarili niyang apoy. Totoo yan. Malamang ma-impeach pa yan. Mapala niya. Maguguluhan yan ang taong bayan. Sara, pag-aralan mo muna ang maglaro ng dama bago ka maglaro ng chess. Ang galing ni Ted, oh. Anita, Japon. Shout out. Good evening po, Sir Roque, and to your loving wife and family. Have a blessed Friday. Stay safe, keep healthy, and God bless po God bless po at making mga sumusubaybay. God bless, Anita. Anita ulit, oh. Nahuli po si Anita. Ano to? Volkman ay Huliman ay nahihabol din. Mahalaga bag-like at pakinggan any linalaminate ng tinalakay po ay si issue tungkol kay Kibuloy. Hari nawa ay makakuha na ng mga otoridad yung rapist Kibulog dahil mahilig mambulog ng matapos ng irony issue ng KOJC. Anita ulit, oh. Malabo po yan bumalik ni mga nakumpiska ng kayamanan ni rapist Kibulog. King patay na siya. Kung patay na siya, hindi din pwede mapunta kay Killer Digonyo sa pagkakaalam ko po sa data sheet natin. Anita ulit. Ang hirap kay Sara Duterte shit, nakikita niya ay Marcos administration. Punahin mo muna kung anong pinaggagawa ng ama mo na nakinabang din kayo ng mga kapatid. Huwag ka na lang magsabi. Tabogo mo, imulat mo muna ang utak mo. Tumingin ka muna sa salamin, pwede ba? Sarap mo sampalin ng mag-asawa sampal. Sa totoo lang. Anita ulit. Is learning. Thank you so much as sabotage mo ang komento.
sabotage mo ang komento ko. Nakaka-good mood is bro. You too, sleep well, sweet dreams. Do take good care. Palagi naroon. God bless you more. Anito ulit? Correction, brother Latni. Latni yan, Latni. Sika Latni Baya. Pwede rin kumanda ulit, oh. Itong si Sara, ipit na din, kaya wala siyang magawa kundi batikusin ng gobyerno para kumuha ng bagong simpatya sa lahat ng kapalpakan niya dahil sa kabubuhan. Ngunit lahat na sasabihin niya, sa kanya din tatama, lalo na sa tatay niya. Gaya daw ng baha, dapat may master plan para makontrol ito. Hindi yata niya alam na sa panahon ng ama niya may master plan, pero hindi binigyan ng masyadong pansin. Ngayon na lang napagtutuunan ng pansin sa panahon ni Marcos. Ang problema rito, Federico, yun nga Davao eh. Kailan lang, lubog na lubog eh. O, di ba? Andun na sila lahat. Presidente, Vice President, Congressman, Mayor, 51 billion. Utik yan, oh. Talagang bilyonaryo lahat to. Mag-aama na to, baka trilyonaryo pa to eh. Totoo lang, pag samasamayan mo lahat ang ninakaw nito, trilyon. Oo. Taki mo, yung kay Sara Duterte, nung mayor siya, putik yan, no? Nung presidente yung tatay niya, doble, triple, lumaki yung confidential fund, talagang paging COA, imbestigahan niya yan. Tsak na maraming pera. Alam niyo yung pera lang na nakuha ng Duterte, pamahagi sa mga mahihirap. Baka wala nang mahirap eh, totoo. Wala na squatter. Lahat sila may negosyo na mas kukonti. Alberto Olero, Karoke, baka yung nakurap galing sa Parmali, corruption scam, di ba sa report ng Senate Blue Ribbon Committee, sa report ni ex-Senator Gordon, nakasangkot si Digong Duterte sa Parmali corruption scam of the century, 11.4 billion pesos. Baka lang ang ginawa sa Kingdom ay mga tunnel galing sa Parmali corruption scam of the century. Kingdom ni Kibuloy, pag dumating ng ICC sa Pilipinas, si Digong Duterte, Bato de la Rosa, sa Kingdom ni Kibuloy sila magtatago pag gusto nilang pumunta sa Davao International Airport para pumunta sila sa China. Roque. Anita ulit, oh. Thank you po, Sir Roque. Walang sawang basahin na lahat ng aking komento. Good night po to you and your loving wife and family. Sleep po tayo ng mahimbing. God bless po tayong lahat. God bless. Anita ulit. Anita na naman. Sir Roque. Ano? Sir Roque, birthday ko August 16. Oh, happy birthday, Anita. Ako 18. Magkakasunod pala tayo. Advance happy birthday sa ating dalawa. More good health. Add more years. Grant all our desires in our heart. More good blessings to both of us po. Our another year. Thank you, Lord, for the past year. Make us be blessed. Oh, may nag-reply, Anita. Christian Cheng, long time no see na ka. Long time no here, Ate Anita, Japan. How are you? Kilala mo ba? Advanced birthday greetings to you, sabi niya. Cassandra Daisy, happy birthday to both of you, sabi ni Cassandra. Estrelita Hiro, shout out. Good evening po, Sir Roque, watching from Japan. Christian Cheng, a pleasant evening po, Tatay Rox. Long time, how are you po? Ikaw how are you na anak Christian Cheng ulit, Sa totoo lang po, matagal nang out of the nation si impostor na pastoran rapist Kibuloy. Makakasama ayon, Bantag at Puguta, Chiguta Alis Goo. At ito ngang si rapist Kibuloy. Christian ulit, Kahit po pati pasukin ng kapulisan, yung kaharian ng rapist Kibuloy, wala sila mahihita dyan. May mali kasi po, Tyrox, sa strategy ng kapulisan at gobyerno. Ang estilo naman kasi nila, parang decidido ginagawa nila. Dito to sa loob. If talagang grabe ang enthusiasm nila, talagang
masakote ang rapist na yan. Didibdibin ng gobyerno na masungkit ang gold medalist na si rapist Kibuloy wala po eh. Hindi, alam mo yan sa tansya ko lang ako lang, para sa akin lang. Hindi na si Kibuloy yung pinoproteksyonan niyan, yung mga nandiyan dyan sa Oblo. Hanggat maaari, ayaw nila talagang makapasok at maggalugad ang mga kapulisan dyan. Kasi baka mas marami pa kaysa sa mga nakita sa Pogo. Baka mas grabe pa ang loob niyan. Baka may makita pa silang mga Chinese na nagtatago dyan. Sa laki niyan. 41 establishment ang nandiyan dyan. Diba? User, shout out. Di mapa-stop ni Kips ang pagbulusok. Totoo. Nicolas Hilario, shout out. Ano ba ang asa sa magandang sasabihin, Bibi Sara sa bansa? Galing yan sa pamilya Salot Kilos, PBBM. Tama na ang pagtatanggol sa BFF mo, pamilya, at siya mismo naglalagay sa'yo ng dilubyo, sa dilubyo. Konting talim ng pangil para di sila hindi sila patuloy na nag-aasik ng lagim. Wala silang takot sa administrasyon mo at mismong pamilya mo at mismong pamilya Salot nagsasabing walang silbing pangulo. Totoo. Johnny Bigud, shout out Gandang gabi ka, Roque. Kapal talaga ng mukha nito si Sara. Imbis na suporta sa presidente dahil siya ang vice, ay puro puna at batikos ang ginagawa. Dapat dyan ma-impeach. Palibhasa na spoiled ito ni Duterte noong presidente pa siya. Kaya kala niya magagawa pa rin niya ang mga kalokohan niya. Totoo yan. Nicolas ulit Hindi malayong mismo si Tandang Hukluban magpapatay kay Pacquiao. Hindi imposible yan, lalo na't malalagay sa alanganin pamilya, Salot at mga asset nila. Baka nga naibaw na yan sa kunwari ng mga pinagpapatay nila. Pumapatay ng musmos at buntis. Siya pa kaya hindi maipapatay ng matandang Salot? Ang problema nga, Hilario, kailangan ipakita nila yung bangkay. As much possible, maganda yung magiging drama na nagbaril. Pero sabihin mong umalis o hindi na nila makita kung nasaan, hindi mapiprevent yung pag-search doon sa mga kaharian, sa mga kampo, yung Prayer Mountain, Glory Mountain, yung Kingdom, yung bagong dome, malaking dome, 4 na beses daw na Araneta Coliseum, yung hindi pa matapos-tapos, billion ang gas doon. Mantakin mo yan. Tapos ang mga tauhan mali kanina nag-uusap si Idol Bad tsaka si Arlene Stone. Dapat tinanong ni Bad kung sa tansya mo ba, Arlene, naipatayo ng pera ng Kingdom itong mga establishmentong naipatayo, Glory Mountain. Dapat na itanong ni Bad yun Sana makarating ito kay Bad. Natansya mo ba, Arlene Stone? Kasi si Arlene Stone, alam niya lahat Alam niya kung gaano talaga kalaki, kayang ipinatayo lahat ito ng Diyos nyo nung araw. Di ba? Dapat yun ang tinanong ni Andun. Kasi alam ni Arlene Stone kung ano yung mga ilalim, kung ano-ano lahat Stationary Nut. Welcome to the club. Good evening, sir. Good evening. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo sa Italy. Emans Calonanak, shout out Ay, Sus Mariosep naman po talaga, ano po Sir Rox? Itong ating pong pambansang sapak, ayaw po talagang tumigil. Isipin nyo na lang po, kung yan po ang nakaupo at may control ng lahat, naku po loleng, mahabaging langit, di mo na po siguro hahangarin pa, magising ka po sa umaga. Totoo, baka siguro po, naisin mo na lang magbigti na lang talaga sa puno ng kamatis. Kasi kung ito po ang kumukumpas ng lahat po ng ganap, para ka na lang pong tutang walang mata
o asong ulol na sunod-sunuran na lang po sa kanya. Hindi pa nga po siya ang nakaupo, spare tire pa lang, ganyan na ang asta. Ano pa naman ang talambuhay ni Bin Laden, Saddam Hussein at Hitler sa lupit po nitong ating pambansang sapak. Naku eh. Kung ako sa iyo, Madam Fiona, maghunos dili ka, huwag ka pong masyadong pabida at astig. Lalo mo lang pong inilulubog ang sarili mo sa kumunoy. Totoo yan, pinayuhan mo pa naman, tiyadeli ka. Di ka po lalong makakapuntos ka sa halip na ikaw magtrabaho, maglingkod sa bayan. Puro away, gulo, konsumisyon ang napapala ng taong bayan sa iyo. Naku, pisting yawa, ngarod talaga day. Ay, yan naman pong walang kamatayang kibulok. Masasabi ko lang po, yung mga epal manahimik lang muna. Bigyan po natin ng pagkakataon ating batalyon na nasa intelligence. Gawin po yung kanilang trabaho at makapag-isip po ng tamang diskarte kung paano masasawa tayong mga ulupong na naghaharang po at nakapaligid sa kanilang Panginoon. Yung mga sundalong kanin at di naman po makatulong, tumabi-tabi na lang po muna. Pero teka, Sir Rox, nasaan po ba si Hambalos? Di ba anong Hambalos? Habalos, di ba siya po dapat na nasa front line? Sugod mga kapatid, iisa lang pong butiki ang hulihin, problema. Nga lang po, may nakaharang na basuka. Siyempre, todo bantay ang mga bugok at utu-utong yawa na alipores na puro mga bantay sa lakay din. Mga buwisit, mga kurimaw na yawa, magsama-sama kayo sa impyerno ng mga amo nyong puro halimaw, puro mga buwisit, mga leche. Galit na. Kinam, shout out Sister Grace. Natay tayo dyan. Pang-alis umay, sana ikaw naman ang magbigay ng matamis mong ngiti sa aming lahat. Ganon din ang pamilya mo na nagmamahal sa iyo kahit ayaw mo silang partihan sa mga blessings mo. Ako, gagawa ko naman ng vlog yung hype na yan. Tiyadeli ka ha. Ating kapatid sana, Sister Grace, para mas marami pang blessing ang magbalik sa iyo. Huwag mo sanang tularan si Kibulok, super bilyonaryo, pero ayun, sa sulok, nagtatago, nakapaligiran ng mga Indoropol. Shout out, Grace Chingsay, umayos ka. Buha ka ng nanay mong gago ka ha. Librado Ludovico, shout out. Tawan-tawa si Librado. Ang karma mo, Pacquiao, kasi peke ka Tedo, walang hiya naman, di na lang pala basta tunnel ang ginawa ni Kibuloy. May labasan pa sa Davao Airport, gumawa pa ng runway na konektado sa Davao Airport para madali ang pagtakas. Magkano ang ginastos dyan? Malamang pera pa ng taong bayan ang ginastos dyan. Hindi malamang, Ted. Malamang at alamang. Kaya tama lang na i-freeze ang investigasyon at imbestigahan ang lahat ng ari-arian ni Kibuloy para bawiin ng gobyerno kung illegal. Para maramdaman ni Digong kung paano nawalan ng pag-aari. Di ba? Tapos na yan. Pag talagang diniinan ni His Excellency yan, dami niya advisor, puro mga bar top notcher, putik. Tsaka mga launa sa politika, di ba? Rodelio Alpilor, shout out. Hello, Sir Rox. At sa mga bossing, Sir Rox, ihanda po natin ang maraming popcorn, lalo na mag-iinit ang DDS niyan. Ala ng pangpasweldo sa mga alipores ni Manyakis na Kibulok. Basta ingat po tayong lahat. And God bless po. God bless, Rodelia. Rodelia ulit sir, lahat na sinabi niya, tatay niya din nanindigan, tama po kayo. Lahat na sinabi ni Sarah Kim, puro sa kanyang ama ang pinagsasabi. Sabi niya, baliw ka na, Sarah Kim. Talaga mga baliw na mga pinagsasabi. Kalahin mong lumabas at yun ang dadaldal niya. Babatikusin niya administrasyon. Iputik, mas masahol pa administrasyon ng tatay mo. Ano ka hilo? Ana Pelgo, shout out. Karox, maaring magkasosyo sina Digong at Kibuloy at magkasama sa sindikato. Sigurado yan. Ana Pelgo, shout out. Maaring prad lang si Kibuloy ni Digong. Iwas sa tax, simbahan ni Kibuloy ang ginagamit. Panoorin ninyo yung mga boss, si Atty. Claire Castro. Ang ganda
Gusto kong i-content pero ang hirap. Kasi talagang napakaklaro na eh. At ayon sa kanya, duda rin siya kung paano na-acquire yan kanyang klaseng kalaking ari-arian. Dapat maimbestigahan talaga yan. Kasi negosyo ni Kibuloy, mamalimos eh. Alam niyo ba yung loob ng kingdom? Ha? Parang style din ng Pogo sa Porac. Hindi ka nalalabas. Pag yung 3,000 nandoon, nakatira doon, kung sinesweldoan man yun, o whatsoever, kung anong hanap buhay nila doon, yung 3,000 na humaharang, tagaharang ni Kibuloy, meron na doong restaurant, meron na doong grocery, meron na doon sa loob. Hindi ka nalalabas. May eskwelahan, nandun na lahat. Tapos yun nga, meron siya raw ang appointed son, meron siya simbahan sa loob, di ba? Hindi na tinabla ng hiyaya si Sara Duterte kung ano-ano na lumalabas sa bunganga, halatang may saltik din. Halatang may saltik rin. Matagal lang may saltik, tingin ko pa lang eh. Kita nga pagtatao, may ikot yung mata. Para mo naman sinasabing may saltik ang bumoto dyan. Raul Villanada, shout out. Beauty Kuya Rox, nahuli man. God bless you pa rin din sa inyong pamilya. God bless, Raul. Raul Villanada ulit. Naging BP ito si Inday. Dapat sisantihin na siya. Sisantihin na niya. At impeach. Writer, ibinaon sa kabubuhan nito. Talaga lang. Sabi nga ni Ronald Llamas, yung sumusunod na sinatabi nito si Sara, dapat tanggalin niya. Ted, sabi ni Ted, impeachable na daw pala ito si Sara Gulang. Marami daw ang grounds para ma-impeach si Sara. Unang-una, magulang, nanood ng concert ni Taylor Swift sa Germany kahit binabaha ang Pilipinas, ginastos ang 125 million pesos sa loob ng 11 days, araw na walang paliwanag. Ang Office of the Vice President lang ang hindi palpak. Ibang departamento ni BBM palpak. Si BBM daw palpak. Mga BBM. Kung palpak si BBM, dapat impeach si Sara para wag nang makapagsalita pa. Totoo. Cassandra Daisy ulit Ang galing ng analysis mo, Sir Rox. Kulto ang kampo ng mga KOJC compound. At baka may mga tunnel na sabi ni Toto Kausing, may mga tunnel, may droga at mga armas. Hindi malayo yan, Asandra. Kaya nga ayaw nilang pahalughog yan eh. Hindi dahil sa nandun si Kibuloy. Hindi. Talagang merong something sa loob niyan. Kagaya ng mga nakuha po sa Porac. Cassandra Daisy ulit Tama ka rin, Mr. Rox, na wala na siyang silbi sa sindikato nila, kaya elimination ang gagawin nila. Malamang yan. Jaime, shout out. Karox, dapat pag nahuli si Apollo Kibulog, ay ibala sa malaking tirador, tapos tiradorin ang buwan, magiging Apollo 69. Si Kibuloy, siya ang unang rapist na sumadsad sa mukha ng buwan. Cassandra rin, mag-isang oras tayo mga pre, kukunin pa rin ang gobyerno ang mga ari-arian ni Manyakis Kibuloy dahil galing sa illegal activities tulad ng human trafficking, money laundering, and child human abuse. Hindi natin alam, nagpakamatay. Ernesto Aquino, shout out. Malasakit ni Sara, gas-gas na yan. Ernesto Aquino ulit Baka nga meron drug laboratory sila RRD sa loob ng KOJC compound. Kaya nga, maraming dyan, kailangan mapasok. Leo Lozano, shoutout Karoke, mahirap mahuli si Pacquiao. Mismong sabi niya, may mansyon daw siya sa langit, baka nandun siya, nagtatago. Diamond daw ang mga doorknob niya doon. Talaga lang, unang patulan yan, Leo Lozano, baliw yan. Andres Anario, shoutout. Ang 30 hectares sa equivalent sa 3 kilometro. Ang 30 hectares sa equivalent to 3 km square. Meaning, 3 kilometers, 3 kilometro pa kwadrado. Okay? Okay kahit may bakod na matibay pa yan, gamitan nila ng helicopter. Palagay ko naman, mga 100 heli pwedeng mag-landing dyan. So, kahit naka-block ang gate ng mga sunod ni rapist,
Hindi agad makakaharangan mga yan. Sa bawat helicopter, puno ng SWAT team, police, sabayan ng pagpasok, sabayan ng pagpasok ng mga maraming kapulisan sa bukana ng KAJC. Tignan natin kung hindi mataranta mga taga-sunod niyan, kakaharang. Wala, gago nga itong kibulog na to eh. Oh, pero tatya ko wala na yan. Hindi yan susuko ng buhay. Reynaldo Gonzalez, shoutout. Hindi ba pwedeng pasukin ng helicopter or aeroplano, magpaparachute para ma-raid ang kingdom? Malamang. Yannick Ordobe, shoutout. Sinara na ang gripo ni Pacquiao. Wala ng perang dadaloy. Patay tayo dyan. Marilo Pabianak, shoutout ha. Good day po tayo sa lahat ng ka-warriors na natagtanggol ng ating bansa. Totoong-totoo nga po tayo ang kasabihan ng matatanda na magwalis ka muna sa bakuran mo bago pumuna sa bakuran ng iba. Totoo. Nasa mga puna ni Sarah, ang bilis bumalik sa pamilya niya. Sanay talaga ang pamilya niya sa pagbaligtad ng kapangyari. Totoo na sila magmukhang kawawa. Nawa nga po'y dumating na ang araw na mahuli na itong mga nanggugulo sa ating bansa. God bless po tayong lahat tayo at sa mga warriors. God bless, Marilo Castro. Marilo ulit oh. Jane Labayna, shout out my friend. Sabi ni Marilo. Hindi na naman po tagumpay paghuli ng fake pastor. Naku, kadami po talagang galamay ng Davao na nakatanim sa gobyerno. Tulad po ng NBI sa Davao, sila po pala nagpipit kapag may raid na gagawin. Kaya kahit pinalitan mga pulis sa Davao at naglagay ng magaling na NBI director, may anay pa rin na sa gabal, diba? May bubuko rin yan. Michael Edwin, my friend, shout out Si Sarah tulad ng ama. Baliktarin mo lang ang sinasabi. Nanonood si Percy kasama ang mga warriors. God bless, Karox. You are still one of the best. Always watching, kaibigan. Salamat, Michelle, ulit. Salamat talaga. Michelle, ulit, Masyado nang malaki ang problema ni self-appointed son. Enjoy, Kibbs. Tawa niya. June Lagon, Pastor, shout out, my friend. Good evening, Manang Roque. Actually, good morning na dito. Ihabol ko lang ito. Sabi nila, binago daw ni Kibuloy yung mga NPA. Tama siguro nga. Di ba sabi niya, binago raw ni Kibulog yung mga buhay ng mga NPA. Nasa kanya ngayon yung mga NPA. Tama siguro mga sinasabi nila. Dati mga rebelding mga prinsipyo sila. Ngayon, binago sila ni Kibuloy. Ginawa silang mga kriminal. Po. Totoo yan. Ganun nga ginawa sa kanila. Ginawa silang hitman. Kasama nila Mutabato sa Las Cañas. Si Pastor ulit hindi po samahan ng mga manampalataya sa Diyos at simbahan ng KOJC kasi iba po ang tinuturo nila. Imbis na magsabi ng katotohanan, puro kasinungalingan ang sinasabi nila. Nagtatago pa ng kriminal. Ano po kaya ang ipinangangaral ng simbahang ito sa mga kaanib niya? Nakakatakot. Yun nga. Sinasabi niya, manatili kayo sa akin, mga tanga. At sigurado kayo, ako ang pipirma sa inyong mga kaluluwa. Putang. Ay, nako, Pastor. Pastor ulit sa mga mag-aamang Duterte, ano po kayang halimbawa ang ipinakikita nila sa mga anak nila? Gusto kaya nilang gawin din ng mga anak nila ang ginagawa nilang mag-aama ngayon? Kakilabot. Kung di po nila naiisip ito, talagang matigas na ang mga puso nila. Ang Diyos na lang ang magpapalambot ng mga puso nila, kagaya ng ginawa niya kay Parao. Ang problema, si Parao may puso. Ito, wala yatang puso to, Pastor. Pastor June, Mga walang puso itong mga hype na to. Mission accomplished, mga boss, mga friend. Hanggang bukas pumuli. Dami ho natin na talakay, diba? Sana nagustuhan ninyo. At maganda naman yung naging vlog natin, di ba? At nakapagkulap pa tayo, di ba? Inabot tayo isang oras, mga boss. God bless po, mga boss. Yun lang, Sara,
kung we deserve better, eh, hindi ikaw yun. Kasi hindi ka naman better eh. Ha? Bitter. Oo, yun. Tsaka yun nga. Pag nawala kayo sa politika dito sa Pilipinas, baka may pag-asa pa. Pero hanggang nandyan kayo, wala. Ano sa palagay niya mga boss? Good night. God bless.